Kung nararamdaman mong mabigat ang iyong mga binti, may problema ka sa sirkulasyon ng dugo, o umuuwi ka sa bahay tuwing hapon na sobrang pagod. Inaanyayahan kitang manatili hanggang dulo ng video dahil ituturo ko ang 20 minutong routine para sa pagbabalik ng dugo sa mga ugat. Gagamitin natin ang lahat ng kalamnan ng ating mga paa, binti at hita para maibalik ang dugong binoso sa puso. Kapag tumitibok ang puso, pinapadala nito ang dugo sa katawan, tapos bumabalik ang dugong benoso pataas. Kailangan nating gumalaw at kontrahin ang mga kalamnan, ang tinatawag na pangalawang puso, para maakyat ang dugo laban sa grabidad. At dahil madalas tayong hindi gumagalaw, dumarami ang problema natin sa sirkulasyon. Para gawin ang routine ito, inirerekomenda ko na humiga ka sa iyong sopa. Pwede mo rin itong gawin sa kama mo o kahit sa sahig. Mahalaga na mayroon kang bagay na masasandalan ng iyong ulo at mayroon ka ring masasandalan ng iyong mga paa para magsimula itong bahagyang nakataas. Maaaring ito ay braso ng sopa o ilang unan. Kailangan mo rin ng maliit na tuwalya para sa ilang ehersisyo na makakatulong sa sirkulasyon mo. Tara, simulan na agad ang unang ehersisyo. Tututukan natin ang muscle contraction mula dulo ng daliri ng paa pataas. Parang binobomba natin ang dugo mula sa malayo papalapit. Kaya magsisimula tayo sa mga daliri ng paa. Tingnan mong mabuti, may camera dito para makita mo ng mas malapitan. Mag-focus ka sa mga daliri ng paa. Huwag igalaw ang bukong-bukong, dalhin ang mga daliri ng paa. Pababa sa loob ng 3 o 4 segundo, tapos dalhin ang mga daliri ng paa papalapit sa iyo. Ang gagawin nito ay i-activate ang malalalim na kalamnan sa paa, sa mga daliri at sa mga lumbrikal ng arko. Iplantar para mailabas at maitulak pataas ang dugo. 2. Itutok pababa ang dulo. Itutok pataas nang di ginagalaw ang bukong-bukong. 3. Itutok pababa ang dulo. Tama. Itutok pataas. 4. Itutok pababa ang dulo, ati. Pagkatapos itutok pataas ang dulo. 5. Itutok pababa ang dulo at itutok pataas ang dulo, 6, 4 pababa. Pataas 7. Ang pagkakaroon ng bahagyang nakataas na mga paa ay makakatulong para gumana ang grabidad at magsimulang itulak ang lahat ng likido pataas. May isa pa, paa pababa muna. Dulo ng paa ang una, saka pataas. Ayos, perpekto, binabati kita. Pinakamahirap ang unang ehersisyo dahil kailangang labanan ang katamaran. Balik tayo sa pagtuon sa mga daliri ng paa. Ginawa natin ito kanina, pababa at pataas. Nakikita mo ba dyan? At ang susunod na gagawin natin ay paghiwalayin at i-relax. Paghiwalayin at isara, paghiwalayin at isara. Binibigyang daan tayo nitong magtrabaho sa ibang kalamnan, lalo na sa gilid ng paa at papunta sa distal na bahagi. Mula malayo papalapit sa binti. Gawin natin, sundan kamay ko. Kung hindi mo makita ang mga daliri ng paa, subukang paghiwalayin ang mga ito hanggat kaya mo. Mahirap paghiwalayin ang mga daliri ng paa. Tapos isara natin ito ng mahigpit. Paghiwalayin mo ang mga daliri ng paa ng todo. Parang gusto mong buksan ng husto ang pagitan ng mga daliri tapos isara mo. 2. Tuluyang paghiwalayin. At isara. 3. Paghiwalayin. At isara. 4. Paghiwalayin. At isara. 5. Paghiwalay. Isara ang 6. Magpapalit ako para makita mo ang mukha ko. Paghiwalayin, panatilihin ng ilang segundo. Isara 7. 3 na lang ang natitira. Isara 8. Paghiwalayin. Isara 9 huling ulit. Paghiwalayin at mag-relax. Magandang trabaho sa mga daliri ng paa. Ngayon, gagawin natin ang susunod na ehersisyo para sa mga bukong-bukong. May natitira pa tayong 3. Isara natin. 8. Paghiwalayin. Isara. 9. Huling ulit. Paghiwalayin. At mag-relax at 10. Napakagandang trabaho sa taas ng mga daliri ng paa. Ngayon, lilipat tayo sa ehersisyo para sa mga bukong-bukong. Tapos na tayo sa mga daliri, ngayon naman ay magtutuloy tayo sa mas mahirap, ang mga bukong-bukong. Napakasimple lang. Gusto kong hilahin mo ang dulo ng iyong paa papalapit sa iyo. Tingnan mong mabuti at panatilihin natin dyan ng ilang segundo.
1, 2, saka ituro ang dulo ng paa pababa. Siguraduhin na ang sakong mo ay lampas sa mga unan o sandalan ng upuan. Ang ginagawa nito, higit sa lahat ay nagtatrabaho sa antas. Ang binti, na tinatawag ding pangalawang puso, ang nagbobomba ng dugo pataas. Kapag hinila mo ang dulo ng paa papalapit sa iyo, maaaring maramdaman mo sa likod ang kaunting pag-igting na normal lang at pababa naman. Kapag ibinaba mo, wala nang dagdag kontrata dahil kalamnan ang humihila pababa gaya ng ating mga paa. 3 na tayo, papapalapit. Dulo ng paa 4. Dulo ng paa pataas. Dulo ng paa pababa 5. Napapansin na natin ang ilang pakiramdam, di ba? Sa antas ng paa, sa antas ng binti, pataas, pababa. 5 pa ang natitira. 5 pa, tara gawin natin. Papunta sa akin ng malakas. Ilang segundo pababa. 4 na lang ang natitira. Papunta sa akin. Ayan, pababa. 3 na lang ang natitira. Papunta sa akin. Pababa. 2 huling ulit. Papunta sa akin at pababa. Perpekto. 1 na lang ang natitira. Papunta sa akin. Palitan natin dito. At pababa, ayos lang. At nararamdaman na natin ang ilang sensasyon, di ba? Sa antas ng binti, sa antas ng mga paa, mas relax na. Ngayon, gusto kong kunin mo ang tuwalya na ito at ilagay mo ito sa likod mismo ng iyong binti. Tingnan mong mabuti kung paano ko ito nilalagay. Sa isang gilid lalabas ang isang kamay. Sa kabilang gilid lalabas ang isa pa. Sana makatulong ito para mapanatili ang binti mo sa posisyong ito. Dahil gusto natin itong mapirmi. Para hindi mo na kailangan mag-effort sa abs mo at makatutok tayo sa tuhod at paa. Natrabaho na ang mga daliri at bukong-bukong. Ngayon sa tuhod naman tayo. Gagamit tayo ng pinagsamang galaw. Iuunat ang binti. Tapos ibabalik ang dulo ng paa papunta sa atin. Iunat lang kung hanggang saan mo kaya. Ako hanggang dito lang, hindi ako flexible. Kung kaya mo namang iangat ang binti mo hanggang kisame, ayos lang. Mag-relax tayo, tapos ituloy pataas. Itutok mo ang paa mo papunta sa akin. At nagsisimula na tayong i-activate ang mga kalamnan sa bahagi ng tuhod, lalo na ang quadriceps. Tara, gawin natin ang pangatlo. Dito, mas patayo ang binti kaya nakakatulong muli ang grabidad at mas kaaya-aya. Bukod pa rito, hawak natin gamit ang tuwalya. Dito, nagtatrabaho tayo ng lubos na ligtas, hindi pinipilit ang bahagi ng ibabang likod. Tara, ulitin natin. 4 na nagawa natin. Magpahinga muna tayo, tara. Itaas ang dulo ng paa papunta sa akin 5. Gagawa pa tayo ng 5. Itaas ang dulo ng paa 6. Gawin na natin ang huling 4. 7. Relax, itaas. 8. Itaas. 9. Huling ulit, itaas at 10. Ramdam ko na ang matinding pagod sa binti ko. Napakasarap, napaka-relax, talagang nakaka-relax para sa aking binti, sa aking katawan, at nakakatulong sa pagbuti ng sirkulasyon. Ibabalik ko ulit ang aking binti sa 90 degree ng pagbaluktot at ngayon gusto kong mag-focus sa bahagi ng aking bukong-bukong. Gusto kong gumawa ng 10 paikot papaloob, parang ilalapit ko ang hinlalaki sa paa. Parang gusto kong iguhit ang bilog gamit ang lapis. 4 na, 5, 6, malawak, 7, sobrang lawak, 8. At dito natin tinatapos ang gawain para sa tuhod, 9 at 10. 5, 6, malawak, 7. Sobrang lawak, 8. At dito natin tinatapos ang gawain para sa tuhod. 9 at 10. At ngayon sa kabilang direksyon, 1, palabas, 10 ulit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10. Napakagaling. Magpahinga tayo at ipatong ang paa, pati mga kalamnan, dahil baka napagod tayo. Tatapusin natin sa huling ehersisyo para sa kaliwang paa, kung saan magkasabay nagagalaw ang tuhod at balakang. Tingnan mong mabuti, hilahin mo ang dulo ng paa papalapit sa iyo gaya ng dati, tapos bahagyang ilayo mula sa sofa. Hindi kailangang sobra, sapat na ang mga 2 lang na daliri ang layo. Panatilihin ang pagkakakontrata at pagkatapos ay mag-relax. Ang ginagawa nito ay sinisimulan nitong i-activate ang mga kalamnan ng quadriceps, patuloy na dinadala ang dugo pataas at patuloy na nagpapabomba sa tamang paraan. Laging itaas ang dulo ng paa, hindi pababa. Ganito dapat,
mag-relax. Siyempre, mararamdaman natin ang pagkontrata dito sa harapang bahagi ng binti. Aangat, maghihintay ng ilang segundo at ibababa. 4 na yon. Gagawa pa tayo ng 6, tapos uulitin natin sa kabilang side, taas. At baba. Ulit tayo. 5. Relaho. Taas, hawak sandali. Relaho, 4, 3 na lang natira. Taas. 3. 2. Huling ulit, 2 huli. Pasensya. Taas. 1. Perpekto. Papayagan kitang makita ang huli ng malapitan. Taas. Ayan. At 0. Ang galing. Tara, tirahin natin ang kabilang binti. Nagkamali ako ng pagkakasunod-sunod kanina. Okay lang ba? Magsimula tayo sa bukong-bukong. Tapos gagawin ang paa at lilipat agad sa tuhod. Hawakan ang binti sa likod ng tuhod at gamitin ang tuwalya para sa komportableng posisyon. Guhit tayo ng 10 bilog gamit ang hinlalaki ng paa mo. Malaki ang ikot hanggat kaya. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10. At pagkatapos, 10 naman papaloob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10. Napakaganda, napakasarap. Mula rito, lilipat tayo ng kamera at mag-e-extend ng tuhod, kasabay ang paggalaw ng bukong-bukong at tuhod. Iuunat ko ng buo, ituturo ang dulo ng paa papunta sa akin at hahawakan ng ilang segundo. Mapapansin natin ito lalo na dito, kahit na maaari mo ring maramdaman ang kaunti sa bandang tuhod. Madalas sabihin sa akin dito, Marcos, may tunog tuhod ko. Wala namang problema. Kung walang kasamang sakit ang tunog, hindi mo kailangang mag-alala. 3. Taas tayo. 4. Taas. 5. Taas. 6. 4 na lang ang natitira. 7. 8. 2 na lang. Tara na. 9. Kung kaya mong iunat binti mo hanggang kisame, gawin mo. Pero panatilihin dito. Mali ba ito? Tama, pero huwag sobrahan para hindi humila. 10. Magaling. Ipatong mo ang paa na yan sa antas ng sofa. Agad kong naramdaman na mas buhay, relaxed, at magaan ang mga binti ko. Magpo-focus ako sa kanang binti, ilalapit ang paa at iaangat mula sa sofa para magtrabaho ang quadriceps at balakang. Hayaan mong ipakita ko ito sa iyo ng malapitan. Hahawakan ko sandali at magpapahinga. 1, taas, iaangat natin. 1, 2, 3, pahinga, galing taas ulit. Bago. 1, 2, 3, 4 at 3 na tayo, tuloy pa rin sa taas, palit tayo ng kamera. 4, taas. 5, tuloy pa rin sa taas. 6 na lang natira, 4 taas. 7, huling 3. 8, 2, 3. 9, huli na lang. At 10, wow, ang galing. Trabaho sa antas ng mga binti, ayos, kung nakuha mo ang ritmo. Alam mo na nagtrabaho tayo sa distal na bahagi, sa antas ng mga bukong-bukong, sa antas ng mga tuhod, at ngayon magsisimula na tayong magtrabaho sa antas ng mga quadriceps. Nasa pelvis na ang dugo, kaya itutuloy natin ang pag-akyat nito gamit ang 2 gluteus contraction exercises. Pansinin, ilagay ang braso mo sa magkabilang gilid ng katawan na ikokontrata mo ng malakas ang iyong mga gluteus at pagkatapos ay itaas mo ang iyong pelvis mula sa sofa. Pansinin mong mabuti, sa akin ay kasya lang ang isang kamay. Ang pelvis ay mataas na mataas at pinananatili ko ang pagkakontrata. 1, 2, 3. Mag-relax. Isipin mong may hawak kang €500, isang €500 na papel sa pagitan ng iyong puwitan o isang credit card. Ayaw mong mahulog iyon,
kaya hinigpitan mo ang puwit mo. 1, 2, 3, mag-relax. 2 na nagawa natin, hanggang 10 tayo sabay-sabay gawin. Tara na. 1, 2, 3, mag-relax. 3, tuloy pa rin. 1, 2, 3, mag-relax. 4, tuloy lang. 5. Kung magaan pa rin, pwedeng ipatong ang braso sa harap ng katawan. 6, tara na. 4 pa. 7, huling 3. 8, 2 pa. 9, huling ulit at 10. Wow, ang galing! Magpahinga tayo at huminga ng malalim dahil may isa pa tayong gagawin. Nagsimula tayo sa basic ng puwet, gusto ko pang mas intense at malalim na trabaho. May 2 opsyon, ilagay ang mga paa dito o sa ibaba. Ilalagay ko sila dito kasi gusto ko ng matigas na surface at medyo mas mahirap ang ehersisyo. Kung nahihirapan ka, pwede mong ipatong ang paa sa sofa. Uulitin natin ito ng 10 beses. Mga braso sa magkabilang gilid ng katawan. Itataas ko ang puwitan ko ng mas mataas pa, gaya ng nakikita mo. Pinananatili ko ang tuwid na linya mula tuhod hanggang paa, balikat at pinipiga ko ng malakas ang mga glutes ko. Parang meron akong isang pera sa gitna ng puwit ko. Isa sa taas, o ang credit card, o kahit ano gusto mo. 2 sa taas. 3. Taas, malakas din itong ehersisyo para sa balakang. 4 kung mahirap, taas. 5. Ipatong mo lang ulit paa mo sa kama ng sofa at bumalik sa taas, okay? Naalala mo ba ang pag-align ng balikat sa tuhod? 6. Gagawin pa natin ng 5 pang beses na ganito para makita mo. 7. Taas. 8. Taas. 9. Huli, taas. 10. Wow, ganda. Perpekto. Nagawa na natin ang bukong-bukong, tuhod, quadriceps at puwitan. Kulang pa tayo sa harap ng balakang at psoas ciliaco. Gagawin natin ito ng 10 beses bawat binti. Tutukan ang susunod na ehersisyo. Ilagay ang braso sa gilid. Gusto kong itaas mo ang tuhod mo papunta sa dibdib, pero higit pa sa dibdib, palabas ito. Ayos ba? Papunta sa kaliwang balikat at kahit kaunti pa palabas, ayos ba? Ibababa natin ang binti, tatapikin, at itutuloy sa kabilang binti. Gagawin natin ito ng 20, 10 sa bawat binti. Pwede bang dagdagan ng konting bilis at ritmo? 3, tuloy lang tayo. Nakakatulong ito sa atin na mag-pump sa antas ng psoas na isang kalamnan na nasa harapan mismo sa magkabilang gilid ng abdomen. Tara, gawin na natin ito. 5, 5 dito, 5, 5 dito o 6. Hindi ko alam. 7, 8. 9. Huling ulit 10. Di pa ito ang huli, kalahati pa lang. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. 10. Hindi pa ito ang huli, kalahati pa lang talaga. Kaliwa. Kanan, kaliwa, kanan. Kaliwa. 16, 17. Sige, kaunti na lang. 17. Sige, kaunti na lang. 18, 19. Huling ulit at 20. Ang galing. Kamusta ang mga binti? Galing, di ba? Huling ehersisyo na. Malalim na pagkontrata ng ABS. Patingin nga, susuriin ko muna. Tama, ito ay huling paghinga dahil ang abdomen. Ang paghinga ay may mahalagang papel din sa paglalabas ng lahat ng venous blood sa binti at abdomen. Sa madaling salita, kapag humihinga tayo ay nagkakaroon ng epekto ng pagsipsip at ito ay nangyayari dahil sa pag-activate ng ating diaphragm. Kaya pakinggan mo mabuti kung ano ang gusto kong gawin mo. Gusto kong ilagay mo ang iyong mga kamay sa bandang tiyan. Ipikit mo ang iyong mga mata at mag-concentrate ka. Huminga ka ng malalim at subukan mong palakihin ang iyong tiyan hanggat kaya mo. Sunod, hipan mo palabas ang hangin gamit ang bibig mo. Dalhin mo ang iyong pusod pababa hanggat maaari. Ilalagay ko ang braso ko dito para makita mo. Pero pwede mong ilagay ang kamay mo sa tiyan. Hihinga ako. Hihinga ako ng malalim hanggat kaya ko.
Ilalabas ko ang hangin, sasabayan ng pagpasok ng pusod ko, tapos hihinga ulit. Ilalabas natin ang hangin. Hihinga ako. Ilalabas natin ang hangin. Nakalima na tayo, magdadagdag pa tayo ng 5. Hihinga ako. Ilalabas natin ang hangin. Hihinga ako. Ilalabas natin ang hangin. Hihinga ako. Di ko alam ilan pa natitira. Gawin pa natin ng 2. Isa pa. Wow! At sa huling paghinga na yon, natapos na natin ang isang kamanghamanghang routine na nagdala sa atin mula sa pinakamalayo, mga daliri sa paa, hanggang sa pinakamalapit, ang tiyan. Para dalhin ang Venus na dugo sa puso mo. Sigurado akong makakatulong at magdadala ng ginhawa sa iyo ang routine na ito. Malaking ginhawa sa bigat ng binti at siguradong kapaki-pakinabang sa iyo. Ilang mga konsepto na kailangan mong tandaan. Inirerekomenda kong gawin mo ito, lalo na tuwing tanghali. Bakit? Dahil mahaba ang araw. Kapag isinama mo ang break at pahinga sa pag-drain ng binti, nakakabilib at ang sarap ng pakiramdam ko. Kung gagawin mo ito sa gitna mismo, masisiguro mong mas magiging maganda ang natitirang bahagi ng araw mo. Mas kaunting pagod ang mararamdaman mo at mas magiging magaan ang pakiramdam mo sa sarili mo. Gawin mo lahat ng mga ehersisyo at kung meron mang isa na masakit o hindi ka komportable, pwede mo itong tanggalin ng walang problema. Ano pa ang ibang mahalagang rekomendasyon kapag may problema sa sirkulasyon? Itaas ang paa ng kama gamit ang 1 o 2 libro, kahit isa-isang tuldok 5 sentimetro lang. Malaking tulong yan sa iyo dahil ang pagtaas ng paa buong magdamag ay malaking pagkakaiba. Mag-ingat kung may reflux o problema sa tiyan, kumonsulta muna. Kumonsulta lagi sa doktor kung may anumang karamdaman tungkol dito. Ayos, ito na lahat. Sana magustuhan mo at maibahagi sa mga nangangailangan. Maraming tao sa buhay natin ang may problema sa sirkulasyon dahil sa madalas na pag-upo o hindi paggalaw araw-araw. Paalala, tuwing linggo ako nagpapadala ng email ng lahat ng video na naipost ko sa linggo. Libre ito at magkakaroon ka ng access sa aking library na may mahigit 1,000 video ng ehersisyo. Kung gusto mong sumali, pindutin lang ang maliit na card sa taas kanan. Pumunta lang sa website, ilagay ang email, tapos na. Nasa description at unang komento rin ang mga link. Sana nagustuhan mo ito at makita ulit sa iba kong videos. Paalam mga kaibigan.